Hindi siya, mga kababayan, yung mga haka-haka lang. Dokumentado siya na mga irregularities tulad ng mga chichirya. Nakadocument. Di ba po, mga kababayan? Obligasyon po ng Estado kapag may ganitong uri ng mga aligasyon. At ang hindi pag-imbestiga, negligensya, kapabayaan, may obligasyon ng Estado. May tungkulin po ang Kongres ng bawat sentimo mula sa taxes ng ating mga mamamayang Pilipino ay pangalagaan po at may pananagutan dapat, may accountability ang sino mang nag-misuse, hindi ginamit sa tama ang pondo ng gobyerno. Ganon. At kung wala man makita, mga kababayan, sa investigasyon yung Kongreso, walang malakas na ebidensya o di-dismiss yung kaso, hindi na matutuloy yung impeachment trial sa Senado. Sa level pa lang ng Congress, dismiss na agad. Ganon lang yun, mga kababayan. So ano yung rason ng anong kinatatakot ng kampo ni Sara Duterte? Dapat nga magpasalamat siya kasi ito yung kanyang pagkakataon na linisin yung kanyang mga kinasangkutan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O linawin natin ang ginagawa po at gagawin pa sa mga susunod na araw ng ating Kongreso po. Hindi po fishing expedition tulad ng claim ng mga Duterte, ng mga abogado, ng mga Duterte, kundi isa pong fact-finding investigation. Puro kasi propaganda po ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte para makalusot po si Sara. Ayaw kasi nila na lumabas ang totoo. Puro sila cover up. So ito yung paliwanag, mga kababayan. Gustong linawin po ng Justice Panel. Fact-finding, hindi fishing expedition. Naintindihan na po ninyo? Puro kasi kayo fake news. Yun ang inyong nalalaman. At sabi po ni Chairperson Jinky Luistro, ang focus niya namin sa impeachment hearings na to, clarification. Paglilinaw man lang, ililimit nila yung probing questions. Sabi po ni Jinky Luistro, yung aming mga tanong must be about what is stated in the affidavit or documents. In the explanation should not be too extensive. Most of them should be confirmatory only. Answerable by yes or no with a little explanation just to clarify the ambiguity which might be identified or presented in the evidence or testimony of the witnesses. Puro kasi imbento na mga kwento ang ginagawa po ng kampo ni Sara Duterte para siraan lang ang ginagawang investigation na ginagawa po yung hearing mismo ng Congress. Puro kasi palusot. Tama po. Ang paghanap po ng katotohanan, hindi po yan fishing expedition. Obligasyon siya po, mga kababayan, ng ating Estado. Kapag kasi po may malinaw na indikasyon ng irregularity tulad ng nasilip ng Congress, ang fact-finding at saka case build-up, hindi po siya matatawag nating abuso sa kapangyarihan, kundi po siya pagsunod siya sa ating konstitusyon. Ang tunay na paglabag, mga kababayan, yung pagadlang, yung pagtatangkang hadlangan ang proseso para para takasan yung accountability. Yan ang malinaw dyan, mga kababayan. Ang fact-finding, constitutional po siya, mandate.
mandato mismo ng Kongreso sa ilalim ng saligang batas. Hindi po siya pangharas, mga kababayan, tulad ng sinasabi ni Sara Duterte. Hinaharas daw siya. In fact, isa po itong paggalang sa due process na mismong hinihingi nila. Ito po, mga kababayan, ay isang paraan para masiguro na hindi chismis lang ang basihan ng impeachment complaint, kundi base sa mga ebidensya. Hindi lang ebidensya, kundi matibay na ebidensya. Kaya may clarificatory questions. Yon ang gagawin ng Congress, mga kababayan. Ang case build up po, legal siyang proseso. Hindi siya panghuhula lang, haka-haka, bisa haka-haka. Isa siyang sistematiko, mga kababayan, ng pagtitipo ng ebidensya. Para ano? Para makabuo ng matibay na kaso. Hindi po ito blind search. Ito po ay isang structured at saka evidence-based. At nakaangkla siya sa mga umiiral na mga red flags na nasilip, mga kababayan. Malinaw po na may basihan yung investigasyon. Anong basihan? Ayan o. 612.5 million na confidential funds. Mga liquidation na may kahinahinalang pangalan. Testimonya sa DepEd tungkol sa cash envelopes. Yung mga overpriced na mga procurement issues at iba pa. Hindi siya, mga kababayan, yung mga haka-haka lang. Dokumentado siya na mga irregularities tulad ng mga chichirya. Nakadocument. Di ba po, mga kababayan? Obligasyon po ng Estado kapag may ganitong uri ng mga aligasyon. At ang hindi pag-imbestiga, negligensya, kapabayaan, may obligasyon ng Estado. May tungkulin po ang Congress ng bawat sentimo mula sa taxes ng ating mga mamamayang Pilipino ay pangalagaan po at may pananagutan dapat, may accountability ang sino mang nag-misuse, hindi ginamit sa tama ang pondo ng gobyerno. Ganon. At kung wala man makita, mga kababayan, sa investigasyon yung Kongreso, walang malakas na ebidensya o di-dismiss yung kaso, hindi na matutuloy yung impeachment trial sa Senado. Sa level pa lang ng Congress, dismiss na agad. Ganon lang yun, mga kababayan. So ano yung rason ng anong kinatatakot ng kampo ni Sara Duterte? Dapat nga magpasalamat siya kasi ito yung kanyang pagkakataon na linisin yung kanyang mga kinasangkutan na problema, itong mga kontrobersing ito. Tama po? Malinaw po, kahit si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio nagsabi, ayon sa kanya, ang paghanap ng katotohanan ay pundasyon ng rule of law niya. Kung may usok, obligasyon ng gobyerno, hanapin ang apoy. Giit ni Carpio, ang Supreme Court of the Philippines ay hindi dapat makialam sa internal processes ng Kongreso. Ang impeachment niya ay political function. Hindi ito dapat pinakikialaman sa teknikalidad. Legal expert po ang nagsasalita, mga kababayan. Dating Senior Associate Justice. So sabi po ni Carpio, kapag niya inayaan yung maling interpretasyon ng technical rules, mawawala ng saysay yung impeachment clause. Ang ating konstitusyon ay hindi dapat ginagawang inutil, mga kababayan. So ang pag-iwas, patuloy na pag-iwas ni Sara ay admission ng kanyang takot. So bakit siya natatakot, mga kababayan, kung wala siyang ginagawang mali? Tama? Kaya mga statement ni Sara na I want a bloodbath, puro man lang yun, ablada. Pang-cover sa kanyang totoong nararamdaman na sa totoo lang takot na siya. Kasi alam niya kung ano ang kanyang ginawa.
di ba? Mga kababayan, alam niya. So ang hindi niya appear sa Justice Committee, mga kababayan, hindi siya legal strategy sa totoo sa totoo lang. Isa siyang political evasion. Sa mata, mga kababayan ng publiko at sa batas, ang patuloy mga kababayan, sa totoo lang, ang patuloy niyang pag-iwas, naglalagay tuloy sa kanya sa alanganin. Nawawala ang kanyang kredibilidad, lalo na lumalakas yung duda sa kanya ng tao na talagang may ginawa siyang mali. Nawawalan siya ng pagkakataon na magpaliwanag at lumalakas yung presumption ng liability, mga kababayan. So hindi po proteksyon yung katahimikan. Ang pananahimik sa gitna ng seryosong aligasyon, hindi po siya karapatan. Ito po ay indikasyon na wala siyang maipakitang maayos na paliwanag o depensa. Ngayon, tuloy ang proseso. Walang TRO, walang hadlang. Tuloy mga kababayan ang hearing sa April 14. At may subpena na sa kanyang SALN at tax records. So sa legal reality mga kababayan, kapag walang TRO kasi, wala siyang walang legal na hadlang. So simple at tuloy-tuloy, magiging tuloy-tuloy mga kababayan yung proseso at valid siya. Ngayon, linawin natin, ang impeachment po ay hindi siya pamumulitika tulad ng gusto ng mga DDS, gusto ni Sara na paniwalaan natin. Seryoso kasi po ang mga grounds. Maling paggamit ng pondo ng gobyerno, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Hindi po siya petty politics. Ito po ay high crimes sa konteksto ng public office. So ang ginagawa ng Justice Committee mga kababayan ng Kongreso ay protection against impunity. Hindi po sila umaatake tulad ng gustong palabasin ng kampo ng mga Duterte. Sila po sa totoo lang ang depensa ng taong bayan doon sa mga tinatawag na mga untouchables sa gobyerno. Ang public office po, alam natin, dati sa public trust. Ang bawat opisyal ay may obligasyong magpaliwanag. Kapag tumanggi na magpaliwanag, ang nilalabag niya mismo yung pundasyon ng kanyang posisyon na hinahawakan. Wala pong takas dapat sa pananagutan. Hindi po dapat refuge yung korte. So ayon mismo mga kababayan kay Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pagtakbuhan niya sa korte, hindi siya solusyon, kundi delaying tactics lang. Pag na-delay, mga kababayan, lalo na may damage, mga kababayan. Habang pinapatagal, lalong lumalaki yung pinsala. Kasi nawawasak po yung tiwala sa institusyon. Lalong lumalalim yung pagduda ng mga tao sa paggamit ng pondo. At saka lumalakas yung kultura ng impunity. Sa huli mga kababayan, yung katotohanan ay lalabas, lalo na kung may dokumento. Mga testigo at trail ng mga ebidensya. Ang hustisya mga kababayan, hindi dapat ipinagpapaliban. Sabi nga, justice cannot wait. Ang hustisya po ay hindi seasonal. Ang accountability, hindi po seasonal. Hindi dapat ito iniintay kung kailan convenient lang. Kapag pinayagan ang isang mataas na opisyal mga kababayan na umiwas, nasisira po yung checks and balances. Nagiging president siya, yung impunity po. At saka nawawala ang saysay ng batas pag ganun. So this is a question of institutional survival mga kababayan. So ang isyong ito mga kababayan is bigger than politics. Hindi siya usapin ng personalidad. Usapin ito mga kababayan ng integridad ng ating republika. So sa isang bansang may batas mga kababayan, ang fact-finding ay isang obligasyon. Ang case build-up ay isang proseso at ang impeachment po ay remedyo.
At kung ang isang opisyal, mga kababayan, ay umiiwas sa pagdinig sa kahinahadlangan ang investigasyon at gumagamit ng mga technicalities para makatakas, tahasan siya, malinaw mga kababayan, tahasan siya ang pag-iwas sa pananagutan. So kapag ang katotohanan ay iniiwasan, lalo pong nagiging malinaw ang kasalanan. Hindi po fishing expedition ang investigasyon na ginagawa ng Congress. Ito po ay pag-ahabol sa katotohanang pilit na itinatago. At sa dulo po, walang makakataka sa batas kahit gaano pa kataas ang posisyon. Yan ang reality ngayon, mga kababayan. Ngayon, sabi ni Luistro po, the request niya for earlier SALN ni Sara Duterte is tied to allegations raised in the impeachment complaints and forms part of the panel's effort to establish an evidence trail. There is an allegation of unexplained wealth kasi and non-disclosure in the SALN, sabi po ni Luistro sa interview ng Billionaire News Channel. Paliwanag ni Luistro that records prior to Duterte's tenure as Vice President remain relevant niya in determining whether income or assets declared later were properly disclosed. In other words, while it pertains to the period of time na hindi pa impeachable, ang ating respondent, if indeed there were income generated during the time, they should be appearing as well in the SALN during the relevant period, paliwanag ni Luistro. That is the period when the respondent is already an impeachable official. So far as the majority of the justice members are concerned, notwithstanding the fact that the SALN subtenad pertains to the period na hindi pa impeachable ang respondent, this is relevant for us to be able to determine whether there was an unexplained wealth during the relevant period and there was income which was not disclosed during the relevant period. Pag sinabi nating relevant period, it pertains to the period of time when the respondent is already an impeachable official, paliwanag mga kababayan ni Luistro. Marami kasing itinatago si Sara sa kanyang mga financial records, kaya natataranta yung kanyang kampo kung paano pipigilin ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo po itong isang cancer
survivor po. Cancer-free na siya po ngayon. Siya si Yuli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries in orders, dumiretso na lang kayo po sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung online niya, selling niya. Pwede kayo na order, mga kababayan. Live siya every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center, patatagpuan sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.